Sanay na si Paris-born Israeli MMA fighter Natan Levy sa pang-aabuso dahil sa nasyonalidad na kanyang kinakatawan sa mundo. At ngayon, sinasabi niya na umatras ang isang kalaban sa laban nila at nagsagawa ng paninira laban sa kanya dahil sa kanyang relihiyon. Kasama natin siya ngayon mula Las Vegas. Salamat sa pagdalo. Magsisimula tayo para sa mga di pa nakakaalam ng iyong kwento. Pakiusap, ikwento mo sa amin ang tungkol sa iyong sarili at kung ano nagtulak sa iyo na gustong katawanin ng Israel sa sport na ito sa international na antas imbes na katawanin ang Pransya. Ipinanganak ako sa Paris, pero lumipat ako sa Israel noong ako'y 2 buwang gulang pa lang. At madalas kaming bumibisita sa Pransya. Pero para sa akin, lumaki talaga akong isang Israeli. Meron akong Israeli passport, bihasa ako sa Hebrew, at mas magaling ako magsalita ng Hebrew kaysa Pranses. Para sa akin, hindi ko na kailangan pag-isipan dahil ito talaga ako. At sa Israel, lahat ay Hudyo. Maaring mabuli ka sa eskwelahan dahil sa iba't ibang dahilan, pero hindi dahil Hudyo ka. Pero pag nasa Pransya ako at nakikita ko kung paano tratuhin ang mga pinsan ko dahil Hudyo sila, binubuli at inaasar sila ng mga tao. Alam mo, hindi ko nagustuhan yon. Hindi ko nagustuhan ang bahaging ito ng kulturang ito. Kapag binibisita ko sila, hinahanap namin kung sino ang nananakit o nambubuli sa kanila. At ako ang nag-aayos ng problema. At pag-usapan naman natin ngayon ang planadong laban. Nakahanda ka na sanang harapin ang Pakistani na atleta na si Shazib Reen. Pero bigla itong nakansela at sa social media niya, sinabi niya na natatakot ka raw sa kanya at binanggit pa na ikaw ay Israeli. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Medyo kakaibang kwento ito para sa akin bilang isang manlalaban sa UFC. May isang napakalaking organisasyon. Nasugatan ko ang tuhod ko bago lumaban noong Oktubre. Pero nanalo pa rin ako kahit may injury. Nanalo ako ng knockout sa first round sa South Korea. Inalok sa akin ang laban. Pero sabi ko, hindi ko kaya ngayon. Hindi akma sa schedule ko. Gusto ko sana sa ibang oras. Alok lang naman ito. Pinag-uusapan pa lang ito. Pero pagkatapos sa operasyon, sinabi ko, handa na akong gawin ito. Inag-usapan namin na ilang petsa, kabilang ang Marso sa Rusya. Pero sinabi kong hindi ako makakapunta. At mas gusto kong huwag maglakbay doon. Palagi akong handa at interesado labanan ng taong ito para makuha ang sinturon niya. Habang lumalapit ang petsa, nagsimula na kaming i-hype ang laban dahil pumayag na ako dito ng pasalita. Wala pa akong natatanggap na kontrata at naghihintay ako habang pinopromote ko ang laban at nakikipag-ugnayan sa organisasyon. At marami akong ginawa tulad ng ginagawa ko sa bawat laban ko. Kung saan pinopromote ko ang laban, hinahype ko ito at magiging maganda ang laban sa pagitan ng 2 striker. At siguradong magiging mahusay ang laban. Pero hindi dumating ang kontrata. Narinig ko online na umatras daw ako sa laban na hindi totoo. Kaya para sa akin, nakakalito ito. Ayon sa kalaban, natatakot daw ako sa kanya. Napakabastos ng sinabi ng kalaban. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin. Dahil Israeli ako, natatakot daw ako. 4 na kaming UFC fighters mula Israel. Isang bansang may 9 milyong tao. Ang Pakistan, isang bansa na may 200 at 90 milyong tao, ay wala pang kahit isang UFC fighter. Kaya kapag sinabing Israeli kami na may isa sa pinakamagagaling na militar, sinasabing hindi kami mandirigma. Matagal ng anti-Semitic na stigma ang sinubukan niyang gamitin. Pero sa totoo lang, hindi ka dapat mamintas ng iba kung may kapintasan ka rin dahil baliktad ang sitwasyon. Buti na lang pinuna mo siya dahil doon. May mga usapan din sa pagbabawal sa paglahok ng mga Israeli sa mga pandaigdigang event gaya ng sports at mga kultural na event. Ngayong linggo sa Eurovision Song Contest, may panawagang ipagbawal ang mga Israeli. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang sagot sa mga taong namumuhi? Sa tingin ko wala namang sasayang makipagtalo. Karaniwan, ang dalit ay nanggagaling sa iba't ibang bots o gaya ng sinasabi natin, mga NPC, mga taong parang bots, halos parang mga zombie online na walang sariling isip. Kadalasan, hindi talaga nagbabago ang isip ng mga tao. May mga nagdadalawang isip pa, kaya mahalaga ang hasbara at mga nagpo-post ng video dahil marami ang naniniwala sa napanood nilang video. Kadalasan propaganda o wala sa tamang konteksto. At kung ipapakita mo sa kanila ang katotohanan, maaaring magbago pa ang isip nila.
Marami talagang tao na hindi magbabago ng isip. Kaya pakiramdam ko nasasayang lang ang oras at pagod kung pilitin pa silang kumbinsihin. Sa tingin ko, ang pinakamainam na paraan o bagay na dapat mong ipaniwala sa kanila ay hindi yung mabait ako, mahalin niyo ako. Kundi malakas ako, rerespetuhin mo ako. At kung sapat ang lakas mo, ganito ang mangyayari. Para sa akin, inuukol ko ang lakas ko sa pagpapakita ng lakas at pagmamalaking Hudyo sa loob at labas ng ring. Araw-araw kong sisikaping sanayin ng mga Hudyo para maging mas malakas, kumpiyansa at may pagmamalaki upang matatag silang tumindi. Ulitin ko, hindi mo matuturuan ng Nazi na mahalin ka, pero pwede mong turuan ng Hudyo na suntukin ng Nazi mo sa muka. Sinusubukan kong turuan ng mga Hudyo maging malakas. Kapag malakas ka, nirerespeto ka. Hindi ko kailangang mahalin ng iba. Natan Levy, maraming salamat sa oras mo at patuloy na good luck sa matagumpay mong karera at sa pakikipaglaban para sa tama pagdating sa hasbar at pagtuligsa sa antisemitismo kung kinakailangan. Maraming salamat.